Good morning guys! Bago po dyan sa inyo, ako po si Eunice. Ako po ay isang Amerikanang hilaw na marunong mag-Tagalog, mag-English, mag-Bisaya, mag-Ilonggo, mag-Turkish, ganun. Diba, bongga. Okay, mag-start na tayo. Ayan, paano ko ba umpisahan to? Ayun, kinakabahan ako. Well, okay, to start with guys. Okay. Wala po akong kinagis ng biological father, and wala po akong kinagis na biological mother. Diba yung mom ko po, iniwan niya po ako sa grandmother ko nung sanggol pa lang po ako. Kasi po yung lola ko, diba, nanguhula po siya ng, diba uso dati sa Pinas yung mga manguhula sa mga matatanda, manguhula ng baraha, ng palad, ganun. Magaling yung lola ko doon. So kahit saan siya pumunta, kasama niya ako, ganun. Natulog kami sa mga bahay-bahay, pag nagagabihan na kami, kasi sa Roosevelt kami nakatira. Tapos pupunta kami ng Olongapo City para, gano'n, ito nanguhula siya, gano'n, kasama niya ako palagi. So yun, naiwan namin sa bahay namin yung ate ko tsaka yung kuya ko. Meron po akong half-brothers. Yung isa po, mas bata sa akin. 5 years yata yung gap namin. Meron din po akong half-brother na mas older sa akin. Tapos meron din akong half-sister na mas older sa akin. Yun. So, 4 po kami. As far as I remember, when I was 4 years old po, nakilala po namin, doon ko po nakilala yung guardian ko. Kasama ko po yung lola ko nun sa bus. Naalala ko na may bagyo pa nun. Super lakas ng bagyo. Tatandaan ko nun, katabi namin yung papa ko. So yun, nag-uusap sila ng lola ko. Hindi ko naman tandaan kung ano yung pinag-usapan nila. Basta as far as I remember, tinanong niya kung saan kami nakatira. Pag uwi namin ng lola ko, kasi gabi na yun, we were so shocked na wala na kaming bahay. I mean, yung bahay ng lola ko is wala ng bubong. As in, fully wala ng bubong. Inabutan namin yung ate ko, siya ng kuya ko, na basang-basa. Natutulog sila na basa. Naghihintay sa amin. Siyempre wala pang mga telepono nun, diba? Wala pang cellphone. So, yun. Meron lang, hindi ko na matandaan kung nakitulog kami sa kapitbahay or natulog kami na walang bubong. Hindi ko na talaga matandaan. Basta. And then, yun. The next morning, kinaumagahan, first thing in the morning, nagulat kami na dumating yung papa ko. Yung guardian ko nga, by the way, he's Filipino. Yung guardian ko po is Filipino. He's Ilonggo. That's why sinabi ko dun sa first video ko na marunong ka mag-Ilonggo. So, dumating siya. Kasama niya yung friend niya na may orphanage, which is Papa Joe, yung tawag namin. So, yun. Perfect timing, guys. Kasi, syempre, wala kaming pera, wala kaming mapuntahan, wala kaming bahay. So, yun. Kinuha niya kaagad kami. Sabi niya, sumama kayo sa akin, tinulungan niya kami. Meron siyang apartment sa Olongapo City noon. So, kasi that time, nakabase yung papa ko sa Canada. Yun nga yung guardian ko. His name is Levi. So, yun. Diba, sumama kami sa kanya sa Philippines. Sumama kami sa kanya sa Olongapo City. So, may apartment siya doon. Doon muna kami tumira for the meantime. And then, yun na. Doon na nag-start, guys. Kasi wala naman din akong parents. Wala rin akong papa. So, diba, doon na nag-start, guys. Inaruga niya kami ng sister ko, ng brother ko, yung lola ko. Di ba, yung sa apartment niya, binilahan niya yung lola ko ng makina kasi nga mananahi din yung lola ko. Di ba, meron din siyang isang brother noon na pastor sa First Fundamental Baptist Church sa Olongapo City. Doon kami nakatira for 2 years yata, doon sa Olongapo City. Doon din ako nag-start na ako mag-aral. Pinag-aaral ako ng papa ko, pati yung guardian ko, yung sister ko, tsaka yung brother ko. When I was 8 years old, may natanggap kaming letter galing sa General Hospital sa Manila. Yun ay galing sa mama ko. By the way guys, yung mama ko, 8 years na siyang hindi nagpaparamdam sa lola ko. Kasi nag-iisa lang siyang anak. Hindi alam ng lola ko kung nasa na yung mama ko. Wala kaming balita. Wala. Hindi namin alam kung nasan siya. Hindi ko siya kilala actually. Kinagisnan ko ng mama yung lola ko. Kaya ang tawag ko sa lola ko is nanay. Pero alam ko na lola ko siya. Nanay lang talaga yung tawag ko sa kanya. So yun, pag 8 years old ko yun nga, nakatanggap kami ng letter na nagulat yung lola ko kasi sa mama ko galing yung letter. And sa letter na yun,
nakasulat doon na may sakit kay mama ko. Sorry guys, kasi ayoko talaga to maging emotional, kasi ayoko maging emotional dito sa video na to. Gusto ko chill lang. Ayan. So, nakatanggap kami ng letter galing sa mama ko na after 8 years na hindi namin siya naramdaman, hindi siya naramdaman ng lolo ko, hindi alam ko nasan siya, na she was dying of cancer. Na meron na lang siyang 1 month, may taning na yung buhay niya. 1 month na lang. At so, yun, nag-decide yung lola ko na puntahan namin siya sa Manila agad-agad. So, after 8 years, finally, makikita ko na yung mama ko. And after 8 years, makikita rin ng lola ko yung anak niya. Guys, yung mama ko is literally butot balat. As in, yung itsura niya is talagang literally butot balat siya, guys. Sobrang payat. Buto na lang talaga yung itsura niya, na parang nakapatong na lang yung balat sa buto niya. Ganon siya kapayat. By the way, meron siyang cancer sa bituka. So, yun. So, pinagpaalam siya ng lola ko sa doktor na kung pwede rin na namin siya sa bahay. Kasi, yun nga, may tali na naman yung buhay niya. Dahil nga may sakit pa rin yung mama ko, every time na inaatake ng sakit sa tiyan yung mama ko, may tinuturok lang siyang something. Hindi ko alam yun yata yung drugs or yung gamot. Ini-injectionan lang siya. Pero guys, every time na inaatake siya ng sakit, yung sigaw niya, yung iyak niya, syempre as a mother, yung lola ko yung nasasaktan ng sobra, nakikita yung anak niya ng gano'n ang naghihirap. Hindi na kayanan ng lola ko. So, yun. Hindi na kayanan ng lola ko. So, nauna pa siyang mawala. Nauna pa siyang mamatay sa mama ko. Unfortunately. And sobrang devastated ako that time. Kasi syempre, lola's girl ako eh. Sa kanya na ako lumaki. So, and nauna pa siyang mawala sa mama ko. And 8 years old pa lang ako that time. So, after 1 month, guys, that was June, naalala ko na namatay yung lola ko. And then, after a month, guys, yun, namatay na rin yung mom ko. Doon na kami nag-start na magkakapatid na magkahiwalay-hiwalay. Di bali ako napunta ako sa brother ng papa ko. Doon muna ako for the meantime. Sila muna yung nag-alaga sa akin. Yung sister ko pumunta sa papa niya sa Manila. Sa totoo niyang tatay. And then yung kuya ko was pumunta sa isang brother ng papa ko sa Bacolod. Doon muna siya for the meantime. So, yun. Doon na nag-start, guys. And then, after a while, doon ako nag-stay kay Pastor Henry. And grade 2 and grade 3, sa Olongapo City ako nag-aral. Guys, may mga nagtatanong sa akin kung may mga struggle ako nung bata ako. Kahit kasi nga ganito yung itsura ko. Yes, I was bullied. Naalala ko when I was in grade 4. And I was bullied when I was in grade 6. Sobrang hirap nung pinagdaanan ko yun. Yun guys, alam mo yun, laking bundok din ako. Nakasakay din ako naranasan ko din sumakay ng kalabaw. Naranasan ko din umakyat ng mga puno, umakyat ng bundok. Lumipat ako sa isa kong half-brother. Hindi ko siya kadugo guys, pero inampun kasi siya ng lola ko. So, doon muna ako sa half-brother ko, si Kuya Danny, yung pinakamatanda sa amin. Doon ako tumira kasi may sa Roosevelt ka, sa Tipo. Alam ko lang sa Tipo. Doon ako nag-aral ng grade 4. And then, after that, na grade 5 naman ako, nilipat na ako ng papa ko sa orphanage. Sa Roosevelt naman. So, lumipat ako sa Roosevelt. Doon ako nakatala sa orphanage. That time, yung ate ko is nasa papa niya pa rin. And yung kuya ko is, hindi ko na alam, I think nasa Bacolod pa rin. Yung Nognog, si Kuya Nogdog naman, Nogdog yung tawag namin, may sarili siyang family. Ayun. So, doon ako sa orphanage. Grade 5 ako nun, guys. And then, after that, finally, dumating na yung papa ko galing Canada.
kinuha niya na kami finally. And we moved to Iloilo. Yun na yun, guys. I was 12 years old that time, alala ko. And then grade 6 ako noon, lumipat na ako. Doon ako nag-aral sa Iloilo at grade. And I was in grade 6. Yun na, guys. Kasi nga wala na sa Canada yung papa ko. Doon na kami nag-start mag-struggle. You know, kasi nga umuwi na galing Canada yung papa ko. Wala na siyang trabaho. Sobrang daming struggle na nadaanan namin. That time, actually, it reached to a point na yung papa ko is naranasan ng papa ko magtinda ng balot, naranasan ng papa ko magtinda ng chichirya sa palengke. Ako, naalala ko noon, alam mo yun, unti-unti nauubos yung gamit namin sa bahay. Nagkasanla kami ng mga gamit-gamit sa mga kapitbahay. And then, after that, bumalik na naman kami sa Roosevelt. Kasi nga, may bahay yung papa ko sa Roosevelt. So, doon na kami tumira sa Roosevelt. Since buong high school ko, first year, second year, third year, fourth year high school, nandun ako sa Roosevelt, Bataan. Then, we moved to Iloilo. Doon na ako nag-college. Hindi rin naging madali sa amin, guys, yung buhay sa Iloilo. Ayun, guys, alala ko yung bahay namin nun is yung meron pa siyang trapal na sako lang. Tapos, alam mo yun, guys, meron kaming time din doon na part na wala talaga kami makain. As in, super, kahit 50 pesos wala kami, kahit 20 pesos wala kami. Ginagawa ng papa ko, nagbabike siya. Pupunta siya sa mga kapatid niya, nanghihiram siya ng, pupuntayan siya sa mga kapatid niya, manghihiram siya ng pera, or, I don't know, whatever, para lang may pang-ulam kami. As in, kaya, guys, pinilit ko makapagtapos talaga. I tried my very best na makapagtapos na kaya hindi talaga ako nag-boyfriend, kasi ayoko talaga ng distraction. Dahil sa hirap nga na pinagdaanan namin sa buhay, pinilit ko makapagtapos talaga. Pinangarap, sabi ko talaga, pangarap ko talaga mag-a-upload talaga ako. Kailangan ko mag-abroad. Kailangan kong makaahon sa hirap. And, ayun guys, dibali, at the age of 16, nag-start na akong mag-work. Nag-work ako noon nag-work ako sa Centennial Hotel. Iloilo Centennial Hotel. Nag-part-time ako. Di bali, nag-work ako, guys. Yung school ko nun is 8 AM to 12 noon. And then, nag-work ako sa hotel 2 PM until 10 PM sa reception. So, yun. Kaya hindi ko nagamit yung course ko as a computer programming. Kasi, yun. Na-enjoy ko na yung work ko sa hotel. So, yun. Nag-work ako sa Centennial Hotel. And then, after that, nag-work din ako sa Boracay. Yun. Doon na nag-start yung journey ko as a hotelier. Kaya ako nakapag-abroad. So, yun lang guys. Papyaw lang nung buhay ko yung sinabi ko sa inyo. At least now you have an idea kung yun nga, kung ano yung naging buhay ko. Siguro gagawin kong part 2 yung life ko after na nung college, nung graduate na ako. Ayun guys, maraming salamat po sa panonood. That's it for today's video, for today's vlog. Sana po nagustuhan niyo po itong video na to. Maraming salamat po sa panonood. I love you guys.